Good morning mga kagala. Ngayon ay Sunday, magni-nature trip tayo. Kasi napangakuan na rin namin yung mga bata na mag-iilog kami ngayon. Tapos ayan, nagagayak tayo. Susunduin lang namin si mama kasi inaaya din namin si mama. Pero hindi ko alam kung sasama siya kasi nung inaaya namin siya kagabi nung isang araw ang daming dahilan. Pero mahalaga inaaya namin siya. Kung ayaw naman niya, okay lang. Kaya sabi ko nga, paminsan-minsan sumama rin siya para naman hanggat kaya ng tuhod niya siya nakakapag-enjoy. Pero siguro marahil tinatamad kaya ang daming dahilan ngayon. Isusunduin ko na lang muna siya galing sa pagsisimba, tapos kung ayaw niya sumama, diretso na rin kami, alis na kami. Pupunta tayo sa Libdong River. Napuntahan na rin dati natin 'yon. Kaya nga lang pag may mga hindi pa nakakarating at gustong maligo doon kapag nagpapasama at gusto nila, syempre, kahit pabalik-balik na tayo doon, sinasamahan ko rin naman. Sasamahan natin pala. Kasi sabi nga, lahat naman gusto maka-experience sa mga ganun Kaya tara mga kagala. Ito, nag-impake na ako. May dala-dala akong yung ating dala-dala na naman natin ang ating kusina. Ilalagay ko na lahat sa bag para hindi ako masyadong mahirapang magbuhat. Okay. Okay, tara na mga kagala, magandang araw sa inyo. Punta na tayo para tayo makapaligo sa ilog. Bago kami tuluyang umusod ay nagpagasolina muna kami at hindi nga daw sasama si mama kaya inhatid na lang muna namin siya pauwi. Pagkatapos namin maggasolina, ang mga kasama namin ay dire-diretso, hindi kami nagawang nahintay kaya hindi kami nagkaintindihan ng pupuntahan. Kaya naman sila ay dumire-diretso papunta sa Coldog, ilampas sila kasi sa Libdong lang naman kami pupunta. Kaya napagpasyang sunduin na lang ni Lala at magpaiwan ako dito sa daan. At habang naiwan ako dito, hinihintay ko sila. Sakto naman dumaan yung isa sa mga taong nagbubukoy dito. Kaya naman nagpaalam na rin ako na kung pwede makiraan at mag-iwan ng motor. At okay naman sa kanya. Maya-maya pa ay dumating na rin si Lala at ito na nasundo na mga taong mga nakalampas ng daan kanina sa excited. Kaya ayan, nagkahintayan pa. Pagkaparada namin ng aming mga motor ay utay-utay na rin kami naglakad. At ayan nga si Kasisang, nagkukwento siya sa napuntahan niya. Kaya naman tuwan-tuwa siya. Oh, ngayon lang si Kasisang nakagala. O, di binunggahan na ni Kasisang ngayon. Oo, talaga mahirap po yung daan doon. Oo. At maya-maya pa sa pag-usad ng aming paglalakad, ito na ang kinatatakutan ni Lala at ni Joy. Mahirap ito, pares pa kami nito, malaki. Pag dadalo si Lala, dala-dala ito. Dala itong isa. Hindi man hupat ako papag, hindi ko mahawakan. Ayun, sige nay! Madulas yung chinelas na yan! Kaya ko yan? Lulasisang nyo! Ibale. Tawa nga kami dyan ng tawa kasi talagang si Lala at si Joy mahilig naman talaga maglakad ng malayo, mahilig mag-explore. Kaya lang pagdating sa mga ganitong daang madulasan na ay talagang lumalabas ang pagka-nervyusi nila. Kaya nga, talon-talo pa tayo na senior idire-diretso baga. Sinilas pa pangmalakasan din. Na nakaraan pa yung nagsasabi, sasama daw siya at kaya din naman niya. After 10 minutes, narating na rin namin ang bungad ng aming pupuntahan. Ay, ang lino nga talaga. Tatawid pa tayo dyan. Matawid? Yes. Dito na tayo mga kagala. Hindi, ano ka ba? Mas maganda dun sa kabila. Nandun ang mga anak mo. Maganda dun lalo sa kabila. Nakatawid ga sila. Mga kagala, ang galing puro buhangin. Oo, 'di ba? Sabi ko sa iyo Doon tayo, Joy, sa babang 'yun Doon tayo mga kagala sa babang 'yun. Hindi tayo po. Mababaw man 'yan, malalim lang tingnan. Hindi na mga kagala ng tubig Para nakagala na rin kayo. Dahil naman nga talagang hindi sila sanay sa ganitong mahabang tawiran, kaya talagang mahabang pag-iingat pa rin mga kagala ko kasi mahaba rin ang ating tatawiran. Meron kasing mga kagala dyan minsan na kahit mababaw siya pero dapat unti-unti lang, dahan-dahan kasi may biglang medyo palalim pero hindi naman ganun kadelikado. Basta dahan-dahan lang, unti-unti lang hanggang sa maabot din natin ang ating pagtawid. Yehey! Nakatawid na kami. Thank you Lord. Malalim din mga kagala yung pagitna. Abot baywang muna. Medyo malakas yung agos pag gitna tapos abot baywang siya. Okay, dito tayo mga kagala sa kabila. Shoutout sa lahat ng mga taga Sitio Laon.
sa mga hindi pa nakaka-uwi ulit dito para pasyalin yung inyong lugar dito sa tinatawag na Libtong. At sa wakas, thank you Lord, nakarating na rin kami at bungad pa lang talaga namang tuwan-tuwa na sila. Sulit ang pagod. Shout out kay Gwen at kay Kim, kay Kian. Hindi kayo nakarating dito pero next time pag umuwi ulit kayo sa Bicol, dadalhin ko kayo dito. Comment naman. Anong masasabi mo sa Libtong? Si Kasisang, ngayon lang namin nakasama. Anong comment nyo, Kasisang? Masaya. Wow! Nakarating pa yun ng Kulakog, talo si Joy. Nagmamaktol, hindi siya nakarating ng Kuldog. Takot din ang daan. Pabagal-bagal kayo sumundo eh. Kung ang preno mo'y mahina-hina. Ligaya? Nene, maganda po. Tayo mga bata nag-i-enjoy na ron oh. Boy, ano maganda po. Nakaka-enjoy. Wow, nakaka-enjoy. Ganyan mga kagalang nakakatuwa mga bata kasama. Marunong mag-appreciate ng mga pinupuntahan nila. At pagkapahinga namin at ang mga bata ay habang tuloy-tuloy na nag-i-enjoy kasi kanina pa talaga silang excited na makarating dito. Nangungulit na sila agad. Kaya pagdating namin dito ay hindi sila pumayag na hindi agad makapaligo. Napagpasyahan namin ni Dee na habang sila ay naglalangoy at nag-i-enjoy yung iba, may iba yung nagpapahinga pa. Sabi namin ni Dee, ilagay na namin yung aming camping tarp kasi mamaya sa aming pagluluto, kung bigla mang umulan, may masisilungan kami, hindi mababasa ang aming lutuan. Saka isa pa mag-iihaw kami, mahirap na rin kapag hindi preparado. At pagkatapos namin maikabit ang aming camping tarp, hinayaan lang namin ang mga batang mag-enjoy kasi minsan lang naman talaga nila may experience yan. Habang nag-iihaw dyan si Boy at si Anod, ako naman hindi na muna ako nagsaing kahit may dala akong bigas kasi sabi nila marami daw silang rice na dala. Kaya naman nagkukwentuhan na lang kami dyan habang nagpapahinga at hinintay lang matapos ang iniihaw ni Anod na bangus. Ayan siya, hinayaan namin siya tagapagluto dyan. At kumain na rin kami. Okay, kain na tayo. Yan yung aming inihandang pagkain. Meron kaming inihaw na bangus. May nilagang egg, may sardinas pa. Yan, may tinapay, may kalamay. Tapos iba't ibang uri ng tinapay, kalamay. May bakit, may suha, may dalandan. Ayan, kung ano-ano pa. Tara mga kagala, kain na tayo. The best. Yan, bagoong na may sili na may kalamansi. At na makatapos kami makapagpasalamat bago kumain, syempre dapat lagi tayo magdadasal sa bawat nating pinupuntahan, bawat pagkain na nakahapag sa ating hapagkainan kung saan mang tayong lugar. Hindi natin makakalimutang mag-thank you muna kay Lord sa bawat paggabay niya sa atin. Ayan mga kagala, kain na tayo. At pagkatapos ay tuloy-tuloy na ulit ang mga bata sa kanilang paglalangoy. Halatang-halatang sila ay nag-i-enjoy. At si Lala naman ay tumatiming pa ng kanyang paliligo. Medyo nilalamig pa daw siya kaya maya-maya lang sabi niya. Yung mga bata naman ko na ano nang pinaggagawa, mayroong tumatalon. Tumatalon na pinapaalalahanan naman namin sila na dapat lagi mag-iingat kasi may kalaliman din ang tubig. Hinayaan ko lang silang patuloy na mga naglalangoy at ako naman ay nagsaing ulit kasi maglalaga daw kami ng puso. Habang inihintay ko yung aking nilulutong sinaing para mainin, ayan nakita ko si Kuya tumatawid ulit. Nakakatuwa siya kasi talagang kabayo ang panghakot nila sa kanilang kupra. Mahirap kasi makakagala ang pag-ahon diyan, baka hindi kayanin ng paragos. Kaya yan talaga ang pangunahin nilang panghakot ng kanilang mga kupra. Nang maluto ng aking sinaing ay nagpakulo na ulit ako ng tubig para sa aking ilalagang puso. Ayan mga kagala. At ang aming si Kasisang ay matay ko manghabulin ng tingin. Akala ko maliligo na siya. Yung pala ini-enjoy din naman niya ang pagmumuni-muni. Yan mga kagala, naluto ng aking nilagang puso. Mag-uumpisa na naman kaming kumain yan kasi parating gutom. Ayan ang kapartneran niya, bagoong na may sili. Napakasarap mga kagala, lalagyan mo lang siya ng bagoong na may sili sa ibabaw. Tapos ayun, tapos may natira pa kaming sardinas kaya naman ngayon lang ulit binakbakan din ng mga bata. Pagkatapos ko mag-imis ng iba kong mga kailangang linisin upang hugasan, nag-utay-utay na rin ako maglangoy. Siyempre, langoy-langoy lang ang alam ko. Hindi naman talaga ako magaling, mahilig lang akong gumala. Pero sa paliligo, medyo ingat ako. Nang hindi ako makontento, dyan na lang ako pumunta sa mataas sa mababaw. Nagpamassage ako sa tubig, napakasarap ng pakiramdam. Tapos bumaba ulit ako dito sa pababa. Ayan yung ating pwesto kanina. Tapos ito yung kabila dito sa may unahan sa baba na ating natatanaw. Ang ganda mga kagala, puro buhangin talaga ang gilid. At yung mga bata naman talaga hindi magpaawat sa kanilang paggagawa ng mga balsa-balsa.
At pagpatak ng alas 3 ng hapon, kami ay tuluyang nag-imis na upang mag-utay na rin ulit umahon kasi baka mamaya biglang umulan pa sa taas, hindi kami makatawid pabalik. At yun mga kagala, wag nating kalilimutang mag-iwan ng basura kasi kumbaga dumating tayong malinis, aalis din tayo ng malinis. Sabi nga, wala mang makakitang tao sa atin pero nakakahiya naman sa ating iiwan ng kalikasan. Isipin natin, hiram lang yan natin sa kanila kaya dapat ating pag-ingatan. Sabi nga, basura mo, bit-bit mo. Hanggang dito na lang mga kagala ang aking vlog. Maraming salamat sa inyong pagdaan, sa pagtambay at sa oras ng inyong ibinigay. Ingat kayo palagi. See you on my next vlog.